Nilagdaan na ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua at Bangsamoro Parliament Speaker Muhammad Yaqub ang batas na nagtatakda ng parliamentary district sa rehiyon. Isang hakbang na ayon kay Makakua para sa kauna-unahang regular parliamentary elections sa BARMM. Ang News Now sa report. Nilagdaan nitong Martes, January 20 ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua at BTA Speaker Muhammad Yaqub ang batas na nagtatakda ng mga parliamentary districts sa rehiyon. Isang hakbang na ayon kay Makakua para sa kauna-unahang regular parliamentary elections. Dumalo rin sa ceremonial signing ang Bangsamoro Wali na si Sheikh Muslim Gyamadin bilang simbolo ng pagkakaisa ng pamahalaan, lehislatura at tradisyonal na institusyon ng Bangsamoro. Bago ang kanyang mensahe, ibinahagi ni Chief Minister Makakua na personal siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpaabot ng pagbati at pagsuporta sa mahalagang tagumpay ng Bangsamoro government. Ang batas ay nilagdaan bilang Bangsamoro Autonomy Act No. 86 na formal na nagtatakda ng 32 single-member parliamentary seats sa buong BARMM. Sa ilalim ng batas, 9 ang itinakdang parliamentary district seats para sa Lanao del Sur, tig-5 sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte, tig-4 sa Basilan at Tawi-Tawi, 3 sa Cotabato City at 2 sa Special Geographic Area. Ayon kay Makakua, mahalaga ang batas upang magkaroon ng malinaw at makatarungang representasyon sa Bangsamoro Parliament. Aniya, kung walang parliamentary districts, nananatiling malabo ang representasyon ng mga mamamayan sa lehislatura. Ipinaliwanag din niya na ang paghati ng mga distrito ay ibinatay sa populasyon, umiiral na political boundaries, geographical na magkakadugtong na lugar at accessibility. Samantala, sinabi ni Speaker Muhammad Yaqub na tinutupad ng batas ang isang constitutional at legal na requirement ng Bangsamoro parliamentary system. Dagdag pa niya, ang malinaw na distrito ay magpapalakas ng accountability dahil mas tiyak na matutukoy ng mga mamamayan kung sino ang kanilang kinatawan sa parliament. I speak today knowing that after these words, we move directly to an act that carries lasting responsibility. In a few moments, we will sign Bangsamoro Autonomy Act Number 86. Tinanong ko pa nga kanina si Kitam kasi akala ko 415, hindi pala kay Akna. Akna ito. You know. This law is precise in purpose, but fundamental in impact. It establishes the parliamentary district of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. In doing so, it completes a critical requirement of our parliamentary system. Parliamentary districts determine how communities are represented. They define who elects whom and create the direct link between the people and the members of the parliament. Without this, the structure representation remains unclear. Bangsamoro Autonomy Act 86 is essential to the conduct of the first regular Bangsamoro parliamentary election. It provides the legal basis for district representation and gives our parliamentary system the structure it needs to function properly. This is how institutions mature, not through intention alone, but through laws that make governance work. For the Bangsamoro people, this moment is part of our history. For generations, we asserted the right to self-govern. Today, we strengthen that right by building institutions that sustain it. Autonomy proves its value when systems are clear, rules are followed, and representation is fair. We sign this law with humility, aware that defining districts also defines responsibility, and we do so with resolve because the strength of the Bangsamoro lies not only in our struggle,
but in our ability to govern with order, clarity, and discipline. May this act serve the Bangsamoro people with fairness, stability, and purpose. Matapos ang ceremonial signing, agad na nagpatuloy ang sesyon ng Bangsamoro Parliament, kung saan isinulong sa ikalawang pagbasa ang dalawang mahalagang panukala. Isa ukol sa judicial and legal education at isa pa na naglalayong i-institutionalize ang development assistance para sa mga Bangsamoro community sa labas ng BARM. Sa parehong sesyon, nanumpa rin sina Suharto Ambuloddo at Dagib Sinarimbo bilang mga bagong deputy floor leaders ng Bangsamoro Parliament. Inanunsyo rin na muling magbubukas ang sesyon ng Parliament sa Enero 26. Jen Garcia, iMinds, Philippines.